Ayan, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotional. And ako po ang inyong presider, si Brother Jefferson Buko. And after ko pong magsalita ay tayo po ay pangungunahan ng opening song at opening prayer naman po ni Sister Angela Buko. And after po nun ay atin na pong mapapakinggan ang mensahe sa salita ng Diyos na ibabagi po sa atin ni Brother Japet Buko. Bago po yan, ay binabati ko po ang lahat ng mga kasama po na natin dito sa Zoom at mga nakasubaybay din po sa Facebook Live. At ayun lang po yung mga pagkasunod-sunod at posing song at posing prayer po ng ating speaker. So tayo na po ngayon na, dumako na sa ating opening song. Let's pray. Ama namin banal na sa sa lahat. Kaya salamat sa umaga ito. At nawa po sa aming pakikinig ng mga salita po sa namin mga pasipisipan upang aming sinip sa mga naman. At patuloy niyo po ang dasal na sa kung ano po ang pagkakasala sa Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pong tatalakayan ngayon is His righteousness obtained by faith, April 16. Tayo po dito sa Romans 4 verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Tayo po dito, it is natural to seek a companionship. Everyone will find companions or make them. And just in proportion to strength of the friendship will be the amount of influence which friends will exert over one another for good or for evil. So, mga kapatid at kaibigan,
is natural lang sa tao na maghanap ng kasama. So, hindi tayo ginawa para mag-isa, lahat tayo ay magkakaroon ng kaibigan. Pinipili man natin o kusa silang dumarating sa buhay natin. Pero tandaan daw natin na habang tumitibay ang friendship, mas tumalakas din ang influence natin sa isa't isa. So, ibig sabihin, pwede tayong makatulong sa kaibigan natin para maging mabuti o pwede rin tayong makahila pababa kung mali ang ginagawa natin. So, friendship is powerful. So, pwede kang itaas nito o pwede kang ibaba nito. The perishing sinner may say, I am lost sinner. But Christ came to seek and to save that which was lost. He says, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. I am a sinner. And he died upon Calvary's cross to save me. I need not remain a moment longer unsaved. He died and rose again for my justification, and he will save me now. I accept the forgiveness he has promised. So, lalo na sa mga kabataan is madalas tayong ah, magkakasama sa school, barkada, o kahit saan is sasama na ito. May dalawang pwedeng mangyari. Yung una is pwede tayong magtulungan, matuto, gumanda ang ugali at maging masabuting tao. Pangalawa, pwede rin tayo maging pabaya, mawala ng disiplina, at makahawa ng maling ugali sa isa't isa. Kaya mahalagang tanungin natin na ang barkada ko ba is tinutulungan akong umangat o hinahatak akong pababa. So, mahalaga na piliin natin yung magiging kaibigan natin na makakatulong sa paglago natin o tayo mismo ang manguna, hindi yung tayo ang nangunguna sa mga kamalian. Wait. The great work is that is wrought for the sinner who is spotted and stained by evil is the work of justification. By him who speaketh truth he is declared righteous. The Lord imputes unto the believer the righteousness of Christ and pronounces him righteous. Before the universe, he transferred his sins to Jesus, the sinner's representative, substitute, and surety. Upon Christ he lays the iniquity of every soul that believeth. He had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So, isa sa pinakamabisang paraan ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga maling samahan. So, kapag napasama tayo sa mga taong hindi sumusunod sa tama, madali tayong maikayat sa mali. Lalo na kung gusto lang nating makisabay. So, sinasabi dito na dapat tayong umiwas sa tukso. So, hindi lang sapat na magdasal tayo ng lead us not into temptation, kundi kailangan din nating iwasan ang mga sitwasyon na alam nating matutukso tayo. So, hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo makikisama. Pero pipili tayo ng samahan kung saan makagawa tayo ng mabuti, hindi may sira. Ah,
Excuse lang po. Pasensya na po at mali po yung slide na nagawa. So, pagpapatuloy ko po na dito po sa ah, fourth paragraph, sabi ito na, by the choice of evil companions, um, many have been led step by step from the path of virtue into depths of disobedience and dissipation to which at one time they would have thought it impossible for them to sink. So, dito po na minsan hindi agad-agad napapansin ang epekto ng maling kaibigan. So, paunti-unti lang hanggang sa yun, mapunta tayo sa mga bagay na dati ay ayaw nating gawin. So, kung isipin natin kung dati is yun, yung parang ayaw mo sa bisyo, ayaw mo sa mali, pero dahil sa maling impluwensya, unti-unti kang nagbabago. Kaya mahalaga ang bawat desisyon natin sa pagpili ng kaibigan. Kasi isang hakbang lang is susundan na yan ng marami pang maling hakbang. Kaya sabihin mo na ay isang beses lang naman. So itong beses na to, isang beses na ito is yun nga na hanggang sa patuloy mo na siyang ginagawa. Tapos sa 5th paragraph po, we may refuse to be corrupted and place ourselves where evil association shall not corrupt our hearts. Individually, the youth should seek for association with those who are toiling upward with unfaltering steps. So, yung magandang balita is may choice tayo. Hindi tayo obligado sumama sa mga maling impluensya. Pwede nating piliin ang mga taong nagsusumikap maging mabuti. Yung mga taong may direction sa buhay. Yung mga taong may mga goal. Kung gusto mong umangat, sumama ka sa umangat din. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, sumama ka sa mga taong lumalapit din sa Kanya. So, choose people who are growing in the right direction. So, ito po dito na, better than all the friendship of the world is the friendship of Christ redeemed. The warmth of true friendship, the love that binds heart to heart, is a foretaste of the joys of heaven. So yun sa lahat ng friendship dito sa mundo is walang higit sa pakikipagkaibigan kay Kristo. So, ang friendship sa tao minsan nagbabago. Pero ang friendship kay Yesu Kristo is hindi ka iiwan at palaging para sa ikabubuti mo. So, ang tunay na friendship, yung may pagmamahal, respeto at malasakit. Parang tikim ng langit dito sa lupa. Ibig sabihin na kapag tama ang samahan natin, is naranasan natin ang saya at kapayapaan na galing sa Diyos. So, sa lahat ng ito is malinaw na aral na piliin natin ang ating mga kaibigan na mabuti. So, dahil ang kaibigan ay hindi lang kasama, sila ay mga malaking impluwensya sa ating buhay. Kung gusto nating mapabuti, is lumapit tayo sa Diyos at maging successful sa tamang paraan. Ah, yan. Yun nga po, na higit sa lahat is gawin nating mahalagang kaibigan si Kristo dahil siya ang magagabay sa atin sa tama ngayon at sa hinaharap. So, mas maganda na
tayo ang mismong nagli-lead sa kanila dahil tayo ang may dala ng liwanag at siyempre mas ah, masaya at mas maganda na nakapag-share din tayo ng ating gospel sa ating mga kaibigan. So, hanggang dito na lang po ang aking devotional. Magandang umaga po. Ayan. So, ayan, maraming salamat po, Brother Japet, sa inyo pong napakagandang mensahe. At dito po sa ating devotional nga po, no, ay nalaman po natin na yung kaligtasan po ay nanggagaling lamang po sa pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Jesucristo, no, na nanggagaling po sa ating puso, no, at hindi po sapat na alam lamang natin yung mga bagay na patungkol sa Kanya, pero hindi naman natin siya wala naman tayong tiwala sa Kanya, no, and kailangan nga po na kung tayo po ay niniwala sa Kanya, no, ay kailangan alam natin na Kanya pong papatawarin yung ating mga kasalanan, no, at alam din natin na tayo ay kanilang gagabayan, no, at gagawing mabuti, no, ng mga tao. At ang lahat ng bagay na ito ay hindi po natin nakukuha, no, na basta-basta lamang. Bagkus ang lahat ng mga bagay na ito ay ating makakamtan kung tayo po ay ah, tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, no? And that's all. And um, ayun po na yung kailangan po simula ngayon ay yung ating tiwala sa ating Panginoon ay kailangan maging buo, no? Hindi yung sinasabi natin na tayo ay mga bayan ng Diyos pero yung ating tiwala ay um, ito ay 99% lamang, no? Kailangan po buo 100% yung ating tiwala. And kasi paano na natin malalaman yung resulta na gusto nating makuha sa ating mga hinihiling pero yung ating tiwala ay wala naman o yung pag-ibig natin sa kanya ay hindi naman nakikita, no? At ayan, so muli tayo na po ay dumako na sa ating pagtatapos ng ating closing song at closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga ito na kami po inyong na narinig ng inyong mga salita na nagpapaalala po na pumili po kami ng mga kaibigan, ng mga kasama na magpapalago po sa amin at magpapabuti. Tulungan niyo po kami na mag-grow at sa aming mga sarili at maging good example po sa mga kaibigan, sa mga kasama at sa mga nakakasalubungan namin. Tulungan niyo rin po kami na i-improve ang aming mga talento pang sa gayon maging mas maganda po ang aming mga maipapakita sa inyo. Sa umagang po ito ay tulungan niyo po kami sa araw na ito sa po mga gagawin. Ingatan niyo po kami kung saan po kami naroon. Gawin din po sa aking mga mahal sa namin sa buhay na hindi po namin kapili. Patawarin niyo po kami sa aming mga kulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-participate at sa mga nanguna sa pag-aaral at sa mga kasama dito po sa Facebook Live at maging sa Zoom. And akin po kayong nanayahan mamayang gabi po sa ating evening devotional po sa oras po ng 6 p.m. at bukas naman po ng morning devotional ng 5 a.m. And by that, ay dito na po nagtatapos ang ating programa at muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you po.